Kaway-kaway mga totoo mga Inday, mapagpalang araw sa ating lahat. Hello. Ayan, sa araw na to, andito kami sa farm ni Sir Ruel Vergara pa rin. At ngayon po ay dito kami sa Barangay Paraiso, Coronadal, South Cotabato. Kung hindi nyo po nakita yung past video namin, yung part 1, panoorin nyo po yun dahil importante po yun na makita ninyo at ma-inspired kayo kung bakit ito yung saging na pinili nila. Partner! Yes, at saka kasama natin si Sir Eric. At saka ngayon alamin po natin mga idol dahil sa isang hektarya kayang pagkasyahin yung 700 na punuan, partner. So para ma-times 3, halimbawa kung income mo is ilan lang, 1 lang, ma-times 3 po yung pag-income sa diskarte sa pagtanim ng saging. So alamin natin with Sir Eric. Sir Eric, ano ba ang diskarte sa pagtanim para ma-times 3 yung production ng saging sa isang hektarya halimbawa? Yung pagtatanim namin, ginawa namin ng triangle para yung 700 na seedlings namin makakasya. Oh, pwede natin tingnan sir kung paano. Ito yun. Yeah. So ito po yung siya mga idol. So ang sabi ni Sir Eric, instead na isa lang yung itanim nila, 3 punuan ng itananim. So ano diskarte ni Sir Eric? Paano yan? Dito yung namin, center ganito. Oh, Tapos from the center, dito ang pinaka-sentro. Tapos 1 meter dito. Tapos paikot 1 meter ulit. 1 meter naman. So triangle, Triangle. tatlo, 1 meter, sa gitna 1 meter, 1 meter. Oh. So, anong diskarte? Bakit gano'n? Anong mas maganda ba 'yun kaysa doon sa traditional? Gano'n ba? Mas maganda pag ganito kasi makakaano ka ng production, makakarami ka ng production. Kasi po si Sir Eric, partner, Medyo hirap. 12 years na siya sa pagsasaging. Yung dati yung mga Cardava yung tinatanim niyo, sir, no? Stanfilco yun, saka Cardava nga yun. Ay, yung Cavendish. Cavendish. Oh. So medyo hirap lang sa Tagalog si Sir Eric mga idol. Pero ang ibig niya sabihin para magets ng karamihan, dito, lagay ka ng stick, parang vertex mo ito, vertex. Sukat ka 1 meter, papunta dito. Dito mo itatanim, ito na yun. Tapos, 1 meter ulit, papunta dito para maging triangle. Ito na yun. Tapos another, para mabuo yung isang triangle, ito na yung another punuan. So, medyo hindi siya masikip. Instead na isa lang ang ilalagay mo dito, partner, dito. 3 ang ilalagay mo dyan, at saka dyan. So, 3 sabay ang mamunga. Kasi 3 punuan ang nilagay. Ayun. The same time, ilang meter ang another punuan doon, sir? 6.5. 6.5 papunta doon. So dito papunta. 6.5 rin. Tapos dito naman sa kabila, 6.5. 6.5 din. So 6.5 each hill, 6.5 each rows. So yun yung masusundan yung mga tutumahinday. Sir Eric, paano nag-start? Halimbawa, dito kasi sa area nila, pangalawang area nila to, ito po yung 2 hectares na sobra na nirentahan nila. Ano yung pag-start nyo ng tanim nito, sir? Yung variety, tapos paano nag-start pagtanim niyo? Anong ginawa ninyo? Yung ginbuan. Ibungkal? Oh. Nagbutas. Tapos mga isa ka roller at pila ganina. 1 foot. 1 foot. 1 foot. Tapos nilagyan ng abono pang Anong abono 'yon? Triple 14. Gano'ng karami? Bali mga 10 grams? 10 grams. Gano'ng karami? Lagay yun, tapos, basal yun. Ibasal tapos lagyan mo ng abono tapos anan mo ng lupa. Tambakan. Gamay tapos ilagay mo yung saging. Ball ng saging. Ayun. So, para pag nabuhay siya, meron na siyang basal fertilizer. Opo. Tapos kailan ang next yung pag-apply ng abono? Pagka na siya, nagturok na siya. Nakita na lumabas na. Tulad dito, saan banda yung may turok na gani? Yung maliliit. Hindi, pag lumabas na siguro yung dahon. Yung kasi ning balls. Makro. Namin lahat. Tapos nun, pag lumabas na siya, yun mga totoong hinday, doon na sila mag-start ulit ng abono. Triple 14 pala yung ginagamit niya. Tapos paglabas na yun ng saging,
Every 15 days nag-abono kami. Every 15 days. So, pakunti-kunti lang. Oo. Ayun. So, yun mga totoong mga indaya. Kasi itong saging nila, partner, 1 year old na to, tama ba? Yes. Yes, 1 year old. Start na siya mag-harvest. Oh, nag-start na sila mag-harvest. So, hopefully next month, July, yun yung first picking. Pero kanina, nag-picking na tayo dun sa kanilang farm. Sa isang beses pa lang, first time. Doon kasi yung nauna, tapos nag-expand sila dito. So, sobrang laki. Oo, partner, malaki kasi yung Cardaba. Bakit Cardaba yung mas maganda bang Cardaba? Sa experience mo, Sir Eric, kasi matagal ka na sa pagsasaging. Ano ang masasabi mo sa Cardaba na saging na to? Sa Cardaba, ano ko kasi sa financing, Less ang gastos. Oo. Tapos, yun. Kasi kung maglakatan ka, ang laki ng financing, no? Yun, tandaan niyo po yun, lakatan, malaki yung... Pero sa presyuan, medyo mura lang ng Cardaba. Presyuan, mas mura lang. Pero, depende na yun sa, sa kadamihan niya. Kasi mabigat din kasi yung Cardaba pagka, So, sir, anong usual na problem na na-encounter nyo sa pagtatanim nyo ng Cardaba? Kasi, usually, sabi mo, maraming gastos sa lakatan. Kasi maraming nag-encounter ng mga sakit. Dito sa Cardaba, ano ba yung mga na-encounter nyo na sakit? Yung Cardaba, ano naman ang Bansita Pro, hindi masyado. May Bansita din? May Bansita rin. Pero ngayon dito sa area mo na 1 hectare, meron wala? Mayroon doon sa kabila. Pero dito daw wala akong nakita dito. Usually kasi similya din yan, partner, minsan. Oo, sa similya. So, anong nyo doon? Anong gamot nyo doon? O in-eliminate nyo na? Tinatanggal nyo? Tinatanggal lang namin, tapos in-sprayan ng Roundup, yung chrome, yung kanyang Talagang balls niya? Oo. Oh. Para hindi na usbong, wala tubo. na siya, tubo. Hindi na magtubo. So, ma-eliminate na talaga. So, ganito, dito ka lawak na area, sir, mga ilan libo dito? Nasa abot ba ng 1,400 kasi 700, 1,500. Mga dira sa 1,700. 1,700 dito. So, Kapuno. mas marami yung tanim dito. Oo. So 2 hektarya. Ayun. Kasi kung 1 hektarya, mga idol, na hindi siya naka-triangle, so kung 700, divide lang natin sa 3 yun, usually mga 200 lang yan, partner. 230. 1 hektarya lang. So para hindi masayang yung space mo, hindi masayang yung pag-aantay mo, i-triangle mo na para magiging 700. Tama. So yun yung pinaka-strategy na ituturo natin sa inyo. Paano magtanim ng Cardaba? Kasi ito, less ang expenses, less ang gastos, less ang maintenance. No spraying. No spraying. Hindi siya masyadong spray sila, sila dito, nagra-round up. Yun lang yung maintenance nila para siyempre hindi masukal. Yan yung malinis pa rin. No? Yung financing lang dito na malaki yung abono. So abono lang. So mga every 15 days hanggang ngayon nag-aabono kayo. 1 month na. Kailan kayo mag-start ng abono ng potash? Yung nag-umpisa na siyang magbuntis. Oh. May putas na. May putas na. Magpuso. Pag nag-start na siya puso. Okay. So gano'ng karami nilalagay nyo? Mga na-mix naman namin yung triple potas kag sulfate. Parehong ratio yun. Isang sako. Oo. So yun. Tapos pag isang hakop lang ganyan. Depende, pag ganito, 2 follower, 2 hakop rin ang... Ano ba yung sukatan nyo? Mayroong tinapa o ano ba? Wala na. Kamay lang? Kalibrate na Sa 1 hektarya, mga ilang sako maubos nyo yung sulfate, potash, at saka triple 14? Dito, mga siguro, 4 na sako yung nabuno namin yung Combination nung nakaraang araw. Combination. Sa 2 hektarya? So, 2 hektarya? 2 hektarya. Dalawa lang partner sa 1 hektarya. So yun ang mas maliit na palang gasto. So after, usually kasi 11 months, nagsa-start na magpuso, sir, no? 10 months? 9 months. 9 months? Oh. Okay. Nag-start na puso, tapos ang harvest niya is pag putol ng puso, ka naman ng 3 months. So 3 months? Harvest. Okay. So almost 1 month din, partner? 1 year. Ay, 1 year. 1 year. 1 year din pala. Yun. So, yun pala katagal nito. So, ganito yung partner. Dito tayo. So, dito sa gitna, dapat kapag nagtanim ko kayo, saktuhin no 6.5. Kasi kung papasok yung sasakyan dito, sa kanya 6.5, hindi magkasya. Ganun. So, pero yung... Sir, dito tanong ko lang, sir.
Sa isang puno na to, ilan yung dapat itira natin? Sa kada puno, kasi di ba may puno. Ilan ba? 3 ba? 4 ba? Para ano, may support siya. Sa inyo pag sa saging, ilan Sa piraso? akin, bali 2 para mas 2. malaki ang production. Pero dito ko na magpa-expand ng 2. Saan banda? Sa labas. Dito, sa labas. Okay. Dito na palabas. Palabas sa loob, wala. Oo. So, ito, 2, tapos isa ito, 3 lahat. Isang main, tapos 2 Sucker. Sucker, follower. O yun. Rin, dito, dito tinanim to na Tinanim to. Ito. Ito. Dito tayo. Dito sa kabila. Dito, sa kabila. Dito sa kabila. Yan. So, ito. So, palabas. Yun po, palabas. mga tatumahinday. Palabas ang, Follower. follower. niya. Sa loob, ikakat nyo sa doon tatanggalin. Oo. Dito, pag lumabas dito ang Follower. Kung dito siya lumabas sa likod banda, sa pinakagitna, tanggal. Tatanggalin. patayin na yan. Eliminate. Yun. So, kailan siya tatanggalin, sir? Pag na-harvest to, putulin to siya, titira na naman to. Ito naman ang palakihin mo, yung 2. O, yun. So, pag natanggal na to, may preparation na sa ito. Oo. Ayan. So, yun mga tutumay na yun ang isang technique. Partner, yung sabi mo kapon na pag nag-Il Nino, makita nila, wag nila putulin lahat. Halimbawa kasi yung sa doon lang sila para yung ito. Kahit dito ang maabot. Oo. Para ito yung mag-sustain ng tubig pa sa mga follower niya. Sa follower. Oo. Pag nag-Il Nino, yun ang technique. Pero kahit Tapos mag-Il Nino, yung dumi niya, gitna. dito yun ilalagay sa Ito yung mga dahon. Oo. Para dito hindi madaling mulching. mag-dry. So ano pa ang mga technique nyo dito, sir, para kasi ang laki talaga ng saging nyo kanina eh. Anong strategy yun, sir? Sa variety ba o sa pag-aalaga ba? Ano sa tingin mo? Kahit na basta mag-alaga ka ng ganito, siyempre mo ng dasal at pagmamahal. Oh, okay. So kasali yun. Oo. Tapos, pero sa variety, kailangan yung variety din na pipili. Siyempre, kung ano yung variety na maganda, yun ang itatanim. Tama po? Tama ba yun? Tama yun. So yun mga Yun. Pero at least dito, low maintenance sa partner. Oh, yun. Yun ang advantage ng Cardava. So, si Sir Eric kasi medyo nahirapan siya mag-Tagalog. Parang gusto niya mag-Ilonggo eh. So, gusto niya ilonggohin. Pero sabi na yung Tagalog para at least maintindihan niyo po mga tutumahin. Pero sa mga nagtatanim, I think, lalo na yung mga nakastart na partner, ito yung pinaka hindi masilang saging itatanim. Yun. Ngayon nga lang, medyo mura yun, nasa 12 to 15 pesos naglalaro yung presyohan sa market ng ganito kahit quality na. Yun nga lang, syempre wala kang spraying. Ang harvest mo nito, umaabot ng mga 30 average to siguro 40 or 50 kilos pag malalaki. Ang ano mo lang, weeding, abono-abono, yun lang. Yun lang. Yung sa sakit, hindi naman siya prone. Sigatoka, resistant naman sa sigatoka. So, hindi na kailangan mag-de-leafing. And another income partner, yung puso. Ayun, yung puso pala bibenta. Mabibenta ng Marami na kayo nabenta sa puso. Tulad dito, laki Tulad. Yan laki nyo. At saka yung yung similya. Pag nag-harvest na to, pwede na tong kuhaan ng similya. Kasi mabilis na lang. Ayan, yung similya nito, kung sino gusto bumili ng ng Cardava na seedlings, ay tawag nito partner. Yung Cardava na planting materials, pwede po kaming i-contact, isilagay po namin yung number para at least makabili kayo. Yung malalapit dito sa sa Ilonggo, hindi ko alam sa Tagalog. Ano ba sa English to or Tagalog? Ito. Follower ba tawag ito? Yan. So lucky partner yung malaki talaga yung Cardava. Basta nilagaan niyo po yun. Sa isang piraso nasa abot ng 40 to 50 kilos partner, no? Yes. Yung iba sumosobra pa. So, maganda dito partner kung may mushroom ka, production ito ginagamit sa mushroom. Ay oo. So pwede yun pag doble yung pagkakitaan. Basta may time sila o mas marami sila sa farm. So Sir Eric, ano pa pwede mo i-advise sa mga magtatanim ng ganitong klaseng ng saging? Ano kailangan nila tandaan? Doon ko mag-Tagalog ba? Ano lang? Yung ko lang ng siyempre pag-alaga mo. Ano naman ang pagmamahal eh. Haluan mo ng pagmamahal may care ka? Oo. Nalungan mo man siya. Bigyan ng bulaklak?
Hindi, ano ka nang ano ko bla, maglimpyo, ano ganun na. Ay, maglinis. Maglinis ka, siyempre. Hindi nga yung ganito ka. Wala yun ng... Maraming dapat tanggal mga dahon, malinis ang area. Ayun, walang masyadong damo like ganito. Tapos abono. Tapos every month na abono ka na pagka nakabunga na siya. Oo. Ayun. Para lumaki yung bunga. Siyempre pag nagbunga na yung partner harvest na tapos minipis pa, wala masyadong mag-buy. So at least sila Sir Rowell andun, si Sir Nono doon sila. So pag nag-harvest na dito, pupunta po kami ulit, no? Para makita natin kung gaano karami yung harvest nila. Okay lang ba Sir Eric? Okay. Okay lang. Ayun. So. Ayan. Lasing pata si Sir Eric parang kainom mata to kagabi. Parang pinainom mata to ni Sir Rowell. Ang over pa nga kasi birthday ni... Oo, birthday ni Sir Rowell nga kapon. Busing namin. So, pero mabait na si Sir Rowell. Sobrang bait yun. Sobrang bait yun. Ano masasabi mo sa kanya kung mapanood niya to? Sir, ikaw na yang nakilala ko yang Ilonggo lang, pwede Ilonggo. Sige, go. Mabait na tao at saka matulungin. Ayan. Salamatan mo siya. Pakita mo sa kanya. Sir, salamat sa tanan niya kayo mo. Yun, grabe. Mabait talaga si Sir Rowell, partner. Yan, siyempre partner ito. Ano na to? Nabibenta din nata ang dahon nito partner. Para sa pastil. Para sa pastil. Tsaka sa mga pambalot-balot. Pero hindi siya pwede kung production, no? Hindi siya, Kasi baka ang saging. Magtampo. Dito ka, sir. So yun, maraming salamat pa ito mga Hinday, no? Medyo yung kwentuhan natin ngayon, at least maka-share sa Sir Eric ng kanyang technique dito, kung ano yung ginawa nila. Yung strategy lang talaga yung partner, yung triangular, yung pagtatanim nila. So yung isa sa mga technique, times 3 yung planting ng space na hindi masasayang, kumbaga magamit nyo sa lahat. Yes. So tapos times 3 production. Tapos ang variety na to, yung Cardava, less ang maintenance. Yan. Hindi prone sa sakit. Ayan. Tsaka malaki ang bunga. Malalaki ang bunga, no? Medyo pagdating sa harvest kasi medyo mura-mura siya, pero mabigat siya masyado. Yes. Hindi, malaki ang punuan. So, yun yung sabihin advantage. mo na lahat ng malaki, maliban lang sa presyo. Pero sakto na yung partner sa kanya. Parang hindi yung kasi partner sa Luzon mahal to, umabot ito ng 50 pesos. Actually sa Luzon mahal, dito lang sa amin mura sa ating lugar. Nasa 12 to 15 dito. Yun mga totoong Hinday. Sana po na may natutunan kayo sa video ito. Sa mga gustong magtanim, lagay po namin yung number para sa mga gustong bumili ng planting material. So yung followers, para at least meron din kayong farm sa mga gustong OFW na magre-retire tulad ni Sir Rowell. Kasi ito, retirement plan niya ito para sa kanya at saka sa family niya at saka sina Sir Eric. So magtutulungan sila. Yun kasi ang pinaka kailangan matandaan nung yung mga nag-finance at saka yung partnership tulad ni sila Sir. Sir, ano ba yung pwede mo ma-advise na kagaya mo na ikaw ang caretaker na pinagkakatiwalaan ka ng isang financer. So ano masasabi mo din sa mga caretaker na kagaya mo? Yun yung lang kung yun ang yun ang budget ng mga katulad ng abono. Ibigay mo yun lahat sa tanim. Hoy, kayo talaga. Bigyan niyo yung lahat Yung iba sa ibang binibenta na sa ibang tanim na punta. Sa ibang tanim na punta. Ayun. So sa bulsa na punta. Pangit. Hindi dapat tularan. Hindi dapat. So yun mga totoong Hinday, isa sa mga advice ng isang caretaker yun. So kaya sila pinagkakatiwalaan, kaya sabi niya kanina nagpapasalamat talaga siya partner dahil sobrang bait ni Sir Rowell sa kanila. So yun din. Kung ano yung para kay Pedro sa saging, huwag ilagay sa aviart, okay? So yan, maraming salamat sa mga totoong Hinday. Maraming salamat kay Sir Eric. Dahil nabigyan tayo ng chance, nagsisikap siya dahil kahit nahirapan siya mag-Tagalog partner, pero andito yung presence at saka yung gusto niya i-share, pero hindi siya maka-express. Yes. Pero dito naman kami, sinishare namin sa inyo kung ano pero yung maya gusto. off-cam to, pag Ilonggo na, okay na to, Sir Ro? Okay na siya ulit. Shot na naman ulit mamaya. So tandaan nyo po mga totoong Hinday, please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm
At ngayong araw po, andito po kami sa farm ng isang OFW na magre-retire na at kasama namin yung caretaker niya, si Sir Eric. Ayan. Yan, at saka syempre salamat kay Sir Roel, shout out po. Shout Yan, out. babalik po siya sa Canada. Yan. And mula yan dito sa Coronadal City, kasama natin si Sir Eric. Happy farming! Kaway-kaway mga totoong mga hinday. Bye-bye. Kita-kits sa sunod na video.